Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng himpilang ito. Isa akong manunulat, ngunit ang kwentong ito ay hindi gawa ng aking isipan lamang, kundi hango sa totoong pangyayari sa aming buhay taong 1995. 6 na taon lamang ako ng mga panahong iyon. Ngunit ang ibang kahindik-hindik at hindi mapaniwalaang bagay na naganap sa aming buhay ay nananatiling sariwa pa rin sa aking alaala. Sinadya kong ibahin ang lugar at mga pangalan para sa pribesiya at katauhan ng aking buong pamilya. Itong kwento ay tungkol sa aking Kuya Totoy, na ubod ng bait, sipag, at napakaresponsable sa lahat ng bagay. Madalas ay away-bati ang tatay at nanay noon, lalo na noong maliliit pa lamang ang mga anak nila. At si Kuya Totoy lang ang madalas na nagpapabati sa kanila. Para bang matured na ito kung mag-isip sa edad na 10 anyos. Kaya naman lapitin talaga ang kuya noon pa lang ng mga nilalang na hindi kagaya sa atin. At yun nga, taong 1995, nang magpasya ang tatay na layasan ang nanay dahil sobra itong mambugbog. Kahit gaano karami ang bisyo ng tatay gaya ng sugal, alak at barkada, ay hindi nito kayang gantihan ang nanay sa tuwing binubugbog ito. Kaya sa labis na hinanakit ay naglayas ito. "Totoy, alagaan mo ang iba mong kapatid. Si Nene lang ang pwede kong dalhin pa uwi sa aming probinsya. Maiwan na lang kayo ng mga kapatid mo dito sa piling ng iyong ina." Bili ng ama sa aking Kuya Totoy. Tumango noon ang kuya habang umiiyak. Pagka-uwi ng nanay ay wala na kami ng tatay. Nasa biyahe na kami patungo sa kanilang probinsya. Dahil musmus lang ako ng mga panahong iyon, hindi ko pa lubos na iintindihan ang mga pangyayari. Basta't sumama na lang ako sa tatay ko. Doon kami nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Hindi rin natiis ng inay na malayo ako sa kanila. Kaya sumunod ito kasama ang aking mga kapatid. Nakipag-ayos ito kay tatay. Kaya muling naging buo ang aming pamilya. Nagdesisyon ng tatay na doon na maninirahan. Nagsimula muli sa umpisa, malayo sa barkada. Nangako ang tatay na hindi na muling magbibisyo pa, at tinupad naman ito ang binitawang pangako. Sa gitna ng isang masukal na gubat, ay doon ito nagtayo ng munting kubo. Ang paligid ng kubo ay ginawang kaingin ng tatay, katulong ang nanay. Hanggang sa lumawak iyon. At pinagtaniman nila ng mais at mga gulay, tsaka mga saging at kamote. Para sakali ay hindi kami magutom at may mailalako na rin sa banwa, pambili ng ulam at bigas pagdating ng panahon. Sa mga unang buwan ng aming pagtira ay tahimik naman at walang kakaibang nangyayari sa lugar na iyon. Ngunit sa mga sumunod pa mga buwan ay doon na nag-umpisa ang kababalaghan. Nagigising ako sa ating gabi na may nagkakaingin sa paligid ng aming kubo. Ramdam ko pa ang init ng apoy. At dahil sa musmus lang ako ng mga panahong iyon, ay wala lang sa akin ang lahat ng mga pangyayari. Kahit pagkwento sa mga pangyayari ay hindi ko ginawa. Hinayaan ko lamang iyon. Kahit pasunod-sunod akong nagigising sa ating gabi. At lagi kong nasisilayan ang 2 matandang mag-asawa na malamang ay engkanto na nagkakaingin at sinusunog ang mga tuyong damo sa paligid nila. Ang ipinagtataka ko lang ay tuwing umaga na maalala ko ang aking panaginip sa ating gabi, ay wala naman ako makikitang bakas ng abo o kahit anong pinagsunugan. Wala talaga kahit kaunti man lang sa buong paligid ng aming kubo.
Bagkus ay ang berde at mayayabong na mga pananim naming tulad ng mga gulay na kalabasa at sitaw ang bubungad sa buong kabahayan. Subalit malinaw ko pa ring maaalala ang lahat. Hindi iyon mga panaginip lamang. At sunod-sunod iyong nangyayari na ginigising ako sa hating gabi upang masilayan ang pagsusunog na iyon. Isang tanghaling tapat noon at nasa loob kami ng kubo na buong magkapatid. Wala ang nanay at tatay dahil nasa palengke sila. Naglalako ng aming mga pananim para may maibili ng bigas at ulam pagdating ng panahon. Araw iyon ng Sabado at iyon ang araw ng tinda sa aming banwa. Naghihintay kaming lahat sa pagdating ng aming mga magulang dahil sabik sa pasalubong na tinapay at saka may masarap na naman kaming ulam na isda sa pananghalian. Pagpatak ng 12:00 ng tanghali ay malinaw naming narinig lahat. Ang misa ng isang pare at ang kanta ng buong choir ng simbahan. Nakakapanindig balahibo ang tinis ng boses. Kahit ang panganay naming kapatid na noon ay dalagita na, ay sobrang kinabahan. Bakit naman magkakaroon ng misa sa gitna ng gubat? Wala nga kaming kapitbahay noon. Ang layo ng distansya ng bahay ng aming lola, kung saan kami dating nakitira, ay halos 1 kilometro pa. Naririnig niyo rin ba? Tanong pa noon ng ate, para kumpirmahin kung talaga nga bang totoo ang kanyang mga naririnig. Opo ate, ang linaw ng boses ng isang pare, tsaka ang daming kumakanta. Sagot agad ni Kuya Totoy. Grabe, panimula pa lang kinikilabutan ako. Kaya ba? Huwag kayong matakot, wala lang yan. Hindi naman nakakatakot ate. Baka dyan galing sa lugar ng aking mga kaibigan. Dugtong pa ni Kuya Totoy. Tila hindi rin naman iyon siniseryoso ng aking ate. At dahil nakita niyang walang bakas ng takot sa mukha ni Kuya Totoy, ay kampante lamang ito. At tila nawala na rin ang pangingilabot ng kanyang buong katawan. Paano ba yan, Totoy? Gutom na tayong lahat. Wala pa sila nanay at tatay. Baka hapon pa ang mga iyon darating. Matumal yata ang bentahan ng gulay at saging. Kaya hindi agad naubos. Manghingi ka na lang muna kaya ng asin kina lola. Para naman may pangtimpla tayo sa gulay. Wala tayong maiulam oh. Siguradong gutom na itong si Junior at Nene. Litanya ng ate. Sige ate, akong bahala. Mabilis na sagot ni Kuya at kaagad na tumalima. Ngunit ang ipinagtataka ni ate ay wala pang 5 minuto itong umalis ay nakabalik na kaagad. Gayong napakalayo pa ng bahay nila lola. Kahit takbuhin niya iyon ay hindi siya makakabalik kaagad ng ganun kabilis lang. Hindi na ako pumunta kina lola ate. Diyan na lang ako nakihingi sa kaibigan ko kina Tikmol at Binton. Huwag mo nga akong biruan ng ganyan, Totoy. Ikaw talaga. Kailan ka ba natuto sa mga kalokohan? Ay nako, gutom ka lang siguro. Akin na yung asin ng makapagtanghalian na tayo. Ngumiti lang din ang Kuya Totoy at wala nang sinabi pa. Lumipas ulit ang mga araw. Tila naging normal na naman muli. Hindi na ako nagigising sa hating gabi. Wala nang kababalagan. Hanggang sa isang tanghali ulit ay inutusan ni inay si Kuya Totoy para bunutin ang kanya mga puting buhok sa ulo. Yun kasi ang pampatulog niya tuwing tanghali. Mabilis namang sinunod iyon ni Kuya. Pagkakataon na rin iyon ni Kuya para makapuslit. Makapagpalipad na naman siya ng saranggola sa itaas ng malaking bato. Na halosing laki ng mga gusaling may tig-4 hanggang 5 palabag. Ayon pa sa mga matatanda doon, ay syudad iyon ng mga engkanto. Kaya natakot ang ibang mga nalalayong kapitbahay namin dahil bakit daw doon naisipan ni tatay
na magtayo ng kubo. Masyado delikado lalo na at maliliit pa lamang kami. Subalit hindi si tatay mapaniwalain sa ibang nilalang, kaya matigas talaga ang ulo. Totoy, baka makatulog ako at aalis ka na naman para umakyat sa malaking bato at magpalipad ng saranggola. Huwag mo nang gawin ulit yun ha. Bili noon ng nanay sa kanya. Minsan na kasi siyang nahuli nito sa itaas ng malalaking bato. Minsan pa ay kinakalabutan ng nanay dahil naabutan niya itong may kausap, kahit wala naman itong kasama. Opo, Nay, dito lang po ako, sagot pa noon ng Kuya Totoy. Ngunit nang makita nitong mahimbing na tulog na ang nanay, ay kaagad din itong tumalima. Bit-bit ang paborito nitong laruan, ang saranggola. Nene, huwag mong sabihin kay nanay na umalis ako ha. Sakali mang magising siya at hanapin ako, sabihin mo, nagigib lang ako ng tubig. Bilin pa nito sa akin. Ninais ko pa sanang sumama noon sa kanya, kaso ay ayaw niyang pumayag. Mahirap daw akyatin dahil sa malaking puno ng balete lamang siya dumadaan. May malalaking baging daw sa puno ng balete na pormang hagdanan, paakyat sa bato. Doon siya dumadaan at hindi pwede sa mga katulad kong bata. Wala akong nagawa kundi ang tignan siya muli sa bintana ng aming kubo, habang tuwang-tuwa na tumatakbo. Parot pa rito sa ibabaw ng malalaking bato. Nagtataka pa ako noon habang nakatingin sa kanya, at tila ba may mga kasama siyang kalaro. Nagtatawanan sila habang nag-uusap. Minsan pa ay may inaabot siya mula sa kaharap na hindi ko nakikita, at isinusubo iyon sa kanyang bibig. May kinakain siya ng kung ano, ngunit hindi ko alam kung anong pagkain ba iyon. Nang sumunod na mga araw, ay unti-unti na akong may nararamdamang kakaiba sa aking sarili. Simula nung makita ko ang kuya na may kausap na hindi nakikita na mga ordinaryo mga mata. Lagi na akong bulag pagsapit ang dapit hapon hanggang gabi. Tanging mga tao na lang ang makikita ko sa aking harapan at ang lampara. Kahit baso at pitsil ng tubig ay nahihirapan pa akong kapain iyon. Minsan ay nagagalit sa akin ang ate dahil inakala niyang nagdadrama lamang ako. Hanggang sa isang hapon ay may lakad kaming buong mag-anak. Bisperas ng kasal ng aming pinsan na babae, kaya lahat kami ay imbitado. Inakala nilang nakasunod lang ako sa kanila dahil maliwanag pa naman. Huli na nang mapansin ako ni tatay na nasa loob na ako ng mayayabong na taniman ng tubo. Mabuti na lang at hanggang balikat ko pa lang noon ang tubo na yon. Kaya nakikita pa ng tatay ang aking ulo. Kung hindi pa niya ako hinila hanggang sa makalabas ng tubuhan, ay hindi ko man lang naramdaman ang kate ng mga dahon ng tubo. Ano ka ba, nene? Tignan mo, hindi nangati ka tuloy. Inis na wika ng tatay. Hindi ko alam. Sa kalsada naman yun kanina, tay eh. Simentadong kalsada pa nga eh. Hindi ko alam, bigla na lang nagkaroon ng maraming puno ng tubo. Sagot ko. Nagtatawanan pa sila noon na akala nila ay nagbibiro lang ako. Matapos ang kasalan ay umuwi na kami sa aming munting tahanan. Diretso sa pagsasaka ang nani at tatay. Si ate noon ay nag-iipon ng mga kahoy na panggatong, habang si Kuya Totoy naman ay nag-iigib ng tubig. Kami ni Junior ay naglalaro ng mga dahon at kung ano-ano pa sa likod ng kubo. Kukuha ako noon ng tubig dahil naglalaro kami ng luto-lutuan. Nang mapansin ko si Kuya Totoy na tila ba may kasagutan ito. Huwag niyo namang idamay ang pamilya ko. Akala ko ba mababait kayo? Pinagluloko niyo naman ako. Dinig ko noong sigaw ng aking kuya. Kuya, sinong kaaway mo? Tanong ko. Biglang tumingin sa akin ang Kuya Totoy at tila ba nagulat pa sa akin.
Nene, lumayo ka. Hayaan mo na ako dito. Bumalik ka na doon sa likod. Utos nito sa akin. Mabilis din akong tumalima at wala na rin akong pakialam kung may kaalitan man siya. Nang gabing iyon ay inapoy ako ng lagnat. Masakit ang aking tiyan. Sobrang sakit na sa buong buhay ko ay noon ko lang iyon naranasan. Umiiyak na ako dahil hindi ako makatulog dahil sa ganong sitwasyon. Tila lahat ng mga bagay na nakita ko sa paligid ay nagkaroon ng buhay. Maging ang aming bubong na gawa sa nipa ay nagkaroon ng maraming mga mata. Lahat ng gamit na katulad ng mga baso, pinggan at kutsara ay nagkaroon ng buhay. May sariling mga mata at kamay, paa at bibig ang mga ito na sumasayaw pa sa aking harapan. Napaka-weirdo subalit totoo po iyon. Promise po. Yun talagang naranasan ko. Kinabukasan niyon ay nagising akong wala na ang lahat ng sama ng pakaramdam. Wala nang lagnat at wala na ring sakit sa tiyan. Subalit kapalit pala niyon ay ang buhay ng kapatid kong si Kuya Totoy. Kay aga siyang sinugod sa ospital dahil nahulugan ng malaking buko ang ulo nito. Habang nag-aagaw buhay ang katawan nito sa ospital, ay may isa pang Kuya Totoy ang naiwan sa aming kubo. Ang aming pinsan na siyang maagang nakaisyoso sa aming kubo ay nakausap nito ang kuya. Walang tao noon sa kubo dahil kaming magkapatid ay kinuha nila lolo at lola at dinala sa kanilang bahay. At nang datna noon ng aming pinsan si Diday ang kubo ay naroon daw ang aking Kuya Totoy. Pinagloloko lang kami ng mga taong nakabilita eh. Sabi kasi nasa ospital ka at kritikal. Nandito ka lang naman pala. Kampanting wika ni Ate Diday. Akala nilang lahat ako ay nahulugan ng buko, Ate Diday. Hindi nila alam na hindi ako iyon. Pinalitan nila ang aking katawan dahil nais nila akong makasama sa kanilang kaharian. Wala akong magawa, ate. Ayaw kong iwanan ng pamilya ko kaso ay tinakot nila ako. Uubusin silang lahat kapag hindi ako sasama. Hoy, kinilabutan ako sa iyo, Totoy. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Ate Diday. Yung dinala ni tatay sa ospital, hindi ako yon. Dahil ang totoong ako ay habang buhay nang maninirahan dyan. Sabay turo nito sa malalaking bato na laging tinatambayan nito at paliparan ng saranggula tuwing tanghali. Pagsabi sa kanila, ate, mahal na mahal ko silang lahat, pati mga kapatid ko, pati sila nanay. Hindi na ako pwedeng magpakita pa sa kanila kahit kailan. Wika nito bago tuluyang nawala sa paningin ni Ate Diday. Tila kay tagal pang rumestro sa utak ni Ate Diday bago ito nangilabot at napahagulgol. Sa ospital ay ramdam ni tatay ang kakaibang Totoy na nakaratay sa hinihigaan nito. Minsan ay napasulyap siya dito na tila ba iba ang mukha nito at nakakatakot. Hanggang sa ating gabi iyon nang magising siya dahil tila nagwawala si Kuya Totoy. Hinawakan niya ito at sinubukang pakalmahin. Ngunit sobrang lakas nito. Hindi kaya ng tatay ang lakas ng isang binatilyo na siyang ipinagtataka niya. Take note mga kaaswang. 10 taong kulang pa lamang noon si Kuya. Hindi kaya ng tatay na pigilan ito. Saktong pagpasok ng doktor ay bigla itong bumigat sa kanyang braso. Iyon na pala ang huling hininga na inakala ni tatay na si Kuya Totoy. Sobrang hirap ng buhay namin kaya imposibleng makabayad kami ng bill sa ospital. Hindi rin inakala ni tatay na may babayaran pa siya na malaking halaga dahil pampublikong ospital naman iyon. Hindi niyo nga nabuhay ang anak ko. Sisingilin niyo pa ako ng ganyan kalaking halaga. Saan ako kukuha niyan? Galit na sagot ni tatay. Wala na itong pakialam dahil sa sari-saring emosyon na lumulukob sa pagkatao nito. Ang sakit kayang mawala ng anak sa mismong bisig mo pa.
Wala tayong magagawa kung hindi mo mabayaran ang bill ay hindi mo madadala ang bangkay ng iyong anak. Pananakot pa ng isang staff ng ospital. Ako pa ang tinakot nyo. Ibangkay na din naman iyan. Ede, pabulukin nyo na lang dyan sa morgue. Wala akong pakialam. Matapang na sagot ng tatay. Dahil doon ay walang nagawa ang pamunuan ng ospital, kundi ang ilabas na lamang ng walang bayad ang bangkay ni Kuya Totoy. Hindi uso ang balsamo sa mga panahong iyon, kaya pagdating doon sa kubo, ay agad na ginawa ng kabaong habang nakahiga ang bangkay sa pag ng kubo. Nasa uluhan lang ako noon ng walang buhay na si Kuya Totoy. Habang titig na tila ba, inaasahan ko nang bubukas ang mga mata nito. Hindi ako nagkamali dahil kitang-kita kong pagbukas ng kanyang mga mata. Napasigaw ako sa takot habang nanginginig ang boses. Nilapitan ako ng ate at niyakap. Sabay tanong kung ano ang nangyari. Hindi ako sumagot. Nanlalamig ang buong katawan ko sa takot. Ngunit wala akong ikinento sa mga nakita ko. Noon pa man, ay hindi naman talaga ako palakwento sa mga kababalagan na nasasaksihan ko. Hindi ko alam kung bakit, talagang tikom lang lagi ang aking mga bibig. Sa labas ng bahay ay umiiyak na nagkukwento si Ate Diday tungkol sa mahabang pag-uusap umano nila ni Kuya Totoy. Ngunit ayaw maniwala ni tatay sa kanya dahil nasa harapan naming lahat mismo ang bangkay ni Kuya Totoy. At kitang-kita ni tatay kung paano nalaglagan ng buko ang ulo ng kuya. Huwag kang gumawa ng istorya, Diday. Hindi maganda yan. Respeto mo ang bangkay ng anak ko. Tila galit na saway ng tatay sa kanya. Tiyo, wala akong sinasabing kasinungalingan. Nag-usap talaga kami ni Totoy mismo dito sa kinatatayuan natin ngayon. Hindi mo anak ang pinaglalamayan natin ngayon. Nandyan siya. Sabay turo nito sa malalaking bato na siyang itinuro din noon ni Kuya Totoy noong mag-usap sila. Huwag mo nga kaming pinagloloko, Diday. Nalipasan kaya ata ng gutom. Dapat nga ako ang mabaliw dahil sa ganitong pagsubok at dagok na dumating sa aking buhay. Bakit parang nauna ka pa yatang nabaliw sa akin? Teo, hindi ako baliw. Malinaw ang aking pag-iisip at lalong hindi ako nag-iimbento ng kwento. Halos maiyak-iyak na si Ate Diday. Mapaniwalaan lang ito. Kung totoo man ang sinasabi ni Diday, bukas, paghatid natin kay Totoy sa libingan. Kailangang sa bintana siya daan para makumpirma natin kung totoo ngang naingkanto si Totoy. Suwestyon ng isang matandang babae na malayong kapitbahay at nakilamay din sa mga sandaling iyon. Ang lolo at lola ay nakumbinsin na rin na ganoon ang gagawin. Kaya kinabukasan, oras para ibaba ang bangkay para sa libing nito. Napagkaisahan nga nilang sa bintana iyon idaan. Ganun na lang ang pagkagulat ng mga nakasaksi. Ang kaninang katawan ni Kuya Totoy ay napalitan ng lumang katawan ng saging. Nagsisigaw ang nanay habang umiiyak. Diyos me, ang anak ko, nasaan ang totoong anak ko? Halos magwala ang nanay noon. Sabi ko na sa inyo, tiya, hindi patay ang anak nyo. Nasa kaharian siya ng mga engkanto at hindi nyo na rin siya mababawi pa dahil kusa na siyang sumama. Mas lalong nalugmok noon ang nanay. Simula nang mailibing ang kabaong na iyon na ang tanging laman ay katawan ng saging, ay palagi nang wala sa sarili ang nanay. Minsan ay pumupunta pa ito sa ilalim ng puno ng balete at kinakausap ang kung sino. Nakikiusap ito habang umiiyak na ibalik na ang aming kuya. Kaya napagdesisyon na ng tatay na lumipat na sa lugar kung saan malapit na sa sibilisasyon. Subalit ayaw ng nanay. Napapansin ko rin na simula nung mawala ang aming Kuya Totoy,
ay hindi na ako bulag pagdating sa hapon. Malinaw na ulit ang aking paningin. Nakikita ko na ang mga bagay na dati ay nahihirapan akong hagilapin. Lumipas ang ilang linggo nang pananatili sa lugar namin na iyon. At sa paglipas ng araw, unti-unti na namang nagpaparamdam ang mga kababalagang dati kong naranasan. Muli na naman akong nagigising sa ating gabi at nakikita ko na naman ang dalawang matandang mag-asawa na nagsusunog ng mga tuyong damo sa buong paligid. Sa pagkakataong iyon ay tila nakatingin pa sila sa akin habang nakangisi. Bit-bit ang rek o kalaykay para mas lalong tumingkad ang apoy. Ramdam ko ang init mula sa kanilang pagsusunog. Subalit ang pinagtataka ko ay wala man lang may nagising sa kanila ni inay at ng mga kapatid ko. Gayong maging ang mga langit-ngit ng apoy mula sa pagsusunog ay napakaingay din. Kinabukasan noon ay muli na naman akong inapoy ng lagnat. Namimilipit na naman akong muli sa sakit ng tiyan at ang malala pa ay nagsabay-sabay lahat. Kahit sa umaga ay bulag na rin ako. Tanging mga tao na lang ang makikita ko. Sila nanay at tatay at mga kapatid ko. Subalit mga gamit sa bahay ay wala na akong makikita pa. Sobrang linis ng buong loob. Walang kahit isang gamit, kahit kaldero. Nung inabutan ako ng nanay ng pagkain ay wala akong makita. Tanging kamay lamang niya ang aking makikita na nilalapit sa akin. Kaya kinakailangan pa nila akong subuan para makakain. Hindi lang ako ang tinamaan ng ganong sakit, kundi maging ang kapatid kong si Junior. Minsan pa nga ay nagsisigaw ito sa takot dahil marami daw maumo sa aming paligid. Kapag hindi ka pa makikinig sa akin, magdurusa pa ng husto ang mga anak natin dito. Kailangan na nating lumipat ng matitirhan, Inday. Pamimilit ng tatay. At ano? Basta na lang iwanan si Totoy dito. Paano kung bigla siyang umuwi tapos wala tayo rito? Narinig mo naman ang sabi ng albularyo, di ba? Hindi na siya maibabalik pa sa atin dahil posibleng nakakain na siya ng pagkain ng mga engkanto. Kasalanan mo ito, Dado. Kung hindi ka man lang ubod ng sugarol at mabarkada, hindi sana aabot sa ganito. Hindi ko hiningi na sumunod kayo rito. E paano? Bit-bit mo si Nene. Sana iniwanan mo na lang. Wala na sana akong habulin pa sa'yo. Kunwari ka pa, Inday. Talagang hindi mo lang kayang mabuhay na wala ako. Buisit ka, Dado. Sana pala tinuluyan na kitang patay noon. Singhal pa ng nanay. Humaba ng humaba ang kanilang bangayan. Hanggang sa bigla silang natahimik nang sawayin sila ng ate. Tumahimik mo na kayo. Narinig niyo ba yun? Tanong pa ng ate. Bigla silang napatigil sa bangayan at biglang nakinig sa kung anong ingay mula sa taas. Galing iyon sa malalaking bato. Tila ba may kasiyahan doon. May tugtugan at kainan dahil sa ingay ng mga kubyertos. Tila may masayang pagtitipon doon. Nagkatinginan ng nanay at tatay. Totoo nga yatang may kakaibang nilalang na naninirahan sa ating mundo. Wika pa ng tatay. Ano kayang selebrasyon mayroon ng mga yan? Tanong naman ng nanay. Baka may kasalan o piyesta sa kanila. Sagot ni tatay. Biglang nawala sa kanila ang bangayan kung saan sana napunta ang usapan hanggang sa magpasya ang nanay na maglatag na ng banig upang matulog na. 6:00 pa lang yata ng gabi ng mga sandaling iyon dahil kadidilim lang ng paligid. Ganoon naman talaga noon, maagang natutulog para tipid sa kerosene ang lamparang gamit. Nang gabing iyon, tandang-tanda ko pa ang aking panaginip. Napakahabang panaginip iyon na napakalinaw
at parang totoo talaga. Ayon sa aking panaginip, isang napakalaking mansyon ang aking napasukan at bumungad sa loob ang dalawang mag-asawang matanda na hinding-hindi ako magkakamali. Sila rin ang matandang mag-asawa na nakikita ko tuwing hating gabi sa aking paggising na nagsusunog ng tuyong damo sa paligid ng aming kubo. Nasa gitna ng mga ito ang nakaupo sa napakagarbo at napakagarang upuan na tila upuan ng isang hari o prinsipe. Walang iba, kundi ang aking Kuya Totoy. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. "Huwag kang magtagal dito ha, hindi pwede. Tsaka bakit ka ba nakapasok dito? Hindi ka pwede rito." Wika pa nito sa akin. Kuya, na-miss ka na namin. Hindi mo ba ako na-miss? Sabi nila patay ka na daw. Hindi naman pala. "Nene, sabihin mo sa kanila ni tatay at nanay, umalis na kayo sa lugar na ito. Mapapahamak ka at si Junior kung magtatagal pa kayo dito." Bili nito sa akin. Ngunit wala naman ako maintindihan masyado dahil sa aking kamusmusan. Kaya ang tanging naging reaksyon ko ay umiyak. Kuya, umuwi ka na sa atin. Wala na akong mabait na kuya doon. Pakiusap ko dito. "Gusto mo rin bang sumama sa Kuya Totoy mo? Maraming pagkain dito at saka malaki ang aming bahay. Maganda pa." Nakangising pangungumbinsi ng matandang babae. Kahit matanda na siya at maputi na ang buhok, ay hindi ko lubot ang kanyang balat at napakaputi niya. Kaya sinong matatakot sa ganong uri ng nilalang? Talaga po? Sagot ko pa noon. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Sabay abot sa akin ng isang uri ng prutas na kulay itim. Na tila ba kasing kinang ng duhat subalit ang laki nito ay isang pomelo. Nene, wag. Wag na wag mong tanggapin, Nene. Ano ba? Kamahalan. Umayag na nga akong sumama sa inyo. Bakit pati ang kapatid ko pa? Pauwiin mo na siya. Galit na wika ni Kuya. Gusto kanyang makasama, Totoy. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay ni Nene. Isa siyang ordinaryong tao. Huwag mo siyang kunin sa totoo naming mundo. Hindi pa niya naiintindihan ang lahat. Nilapastanganan ng pamilya mo ang aming mundo. Nakita mo naman, di ba? Sinunog at pinutol ng iyong ama ang mga malalaking puno na siyang tirahan ng iba naming kasamahan dito. Kaya dapat lang na mabayaran lahat ng iyon ng iyong pamilya. Pero kamahalan, nangako ka sa akin na kapag sasama ako sa inyo, hindi mo na sila guguluhin pa. Hindi naman nila alam na ito ang inyong lugar. Naghahanap buhay lang din ang aking mga magulang. Wala akong pakialam. Kalapastanganan pa rin sila sa aming kaharian. Ngayon, kapag hindi pa rin sila aalis sa lugar na ito, ay hindi ko titigilan ang pamilya mo. Galit na sigaw nito. Sa pagkakataong iyon ay umiiyak na ako dahil sa takot. Iba ang itsura nila kapag nagagalit. Nagbabaga ang mga mata. Ang mga hibla ng buhok nila ay tila nagiging asero. Umalis ka na, Nene. Umalis na kayo sa lugar na ito. Sabihin mo kay nanay at kay tatay. Uwi ka ng Kuya. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa naramdaman ko ang basang bempo na dumampi sa aking noo. Inaapoy na ako ng lagnat ang mga sandaling iyon. Sambit ko daw ang pangalan ni Kuya Totoy habang umiiyak. Sumabay din sa aking pagdedeleryo ang kapatid kong si Junior. Umiiyak na noon ang nanay. Sobrang bigat daw ng kanyang pinagdadaanan bilang isang ina. Mamili ka, Inday. Nawala na sa atin si Totoy. Gusto mo bang sumunod ba si Nene at Junior? Hindi mo ba nakikita? Hindi ito ordinaryong lagnat lang. Kakaiba ito. Kita mo naman ang kondisyon ni Nene, hindi ba? Bakit kakaibang pagkabulag niya?
Kung totoong nabulag siya, edi sana pati tayo hindi niya nakikita. Talagang pinaglalaruan siya ng ibang elemento. Maging si Junior na walang kamuang-muwang ay inuumpisahan na nilang paglaruan. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Aalis na tayo dito bukas na bukas din, sa ayaw at sa gusto mo, Inday. Mahabang paliwanag at pangungumbinsi ni tatay. Iyak nang iyak ang nanay habang inaalagaan kami ni Junior. Hindi nga yata natulog ang nanay sa pag-aalaga at pagbabantay sa amin ni Junior ng gabing iyon. Kung iidlip man siya ay gigisingin siya ng saglit ng ate o di kaya ay si tatay. Sinisiguro niyang may nakabantay sa amin sa buong magdamag. Kinabukasan nga ay nagbalot na kami. Karga ang kaunting gamit ay biyahing timog na naman ulit kami, kung saan ang probinsya nila nanay. Doon ay pangingisda ang kabuhayan ni tatay na siyang natutunan din niya mula sa biyan ng lalaki. Mabuti na lang at naroon pa rin ang aming dating bahay. Hindi yun ibinenta ng nanay. Kinandado lang niya para sakali man ay may babalikan pa kami. Tuwang-tuwa ang aming mga kapitbahay nang makita kaming muli sa lugar na iyon. Aba, teka, nasaan ang bibong si Totoy? Tanong ng ninong ni Kuya nang mapansing wala siya. Wala na si Totoy, pare. Malungkot na sagot ni tatay. Ano? Wala? Huwag kang magbiro ng ganyang paring Dado. Wala na si Totoy, paring Ted. Kinuha ng mga engkanto. Buong loob na sagot ng tatay na tila pinigilang huwag maging emosyonal. Kwento pa nito ang lahat ng nangyari sa amin. Itong si Junior at Nene, tuwing pagsapit ng gabi ay inaapoy ng lagnat at ang daming nararamdamang sakit. Si Nene ay kalahating bulag. Tanging mga tao lang ang kanyang nakikita. Kwento pa ng tatay. Habang nakahiga ako noon ay napatingin ako sa paligid. Nakikita ko na ang mga bagay-bagay. Kaya napasabat ako sa usapan nila tatay. Tatay, nakikita ko na po ang supot na nasa gilid ninyo. Nakikita ko na rin po ang kaldero sa may abuhan. Nakakakita na akong muli, tatay. Malinaw na. Masayang kwento ko sabay ikot ng aking paningin. Napaluha ang nanay. Sana hindi na rin babalik ang lagnat mo mamayang gabi, Nene. Pati kay Junior. Uwi ka ng nanay. Nako, halatang napaglaruan kayo ng mga elemento doon. Kawawa naman si Totoy. Kay bait na bata yon. Kaya kahit hanggang kamatayan ko ay hindi ko matanggap ang pagkawala ng aking anak. Kung pwede ko lang bawiin si Totoy sa kamay ng mga engkantong iyon. Malabo na yan, Mare. Madalas kapag nakuha na nila ang isang tao, ibig sabihin ay madalas nang nakakakain ng kanilang pagkain si Totoy. Wala na siyang kawala pa sa mga iyon. Ang mahalaga naman ay nailayo niyo ang iba pa niyang mga kapatid. Panigurado kasing isusunod sila kapag hindi pa kayo umalis doon. Wika pa ni Mang Ted. Yun din ang nasa isip ko, pare. Kaya pinilit ko talagang si Kumaring Inday mo na makaalis kami sa lugar na yon bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Sagot ng ama. Nang gabing iyon nga hindi na ako binalikan ng lagnat. Wala na rin ang pananakit ng aking tiyan na sobrang sagad na tila pa pinipiga ang aking mga bituka. Hindi na rin ako nagigising pa sa gabi dahil sa init ng buong paligid dahil sa pagsusunog ng dalawang matandang mag-asawa na aking nakikita palagi. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Naging normal muli ang aming buhay. Wala na kaming dinaramdam pa sa aming katawan. Pagkapasukan ay nag-aral na ako ng grade 1. Napansin ko rin ang pagiging responsable ng ama. Hindi na ito nagbabarkada. At minsan na lang umiinom
At hindi sa ibang bahay, kundi sa aming bahay na mismo. Hindi na rin sila madalas nag-aaway ni nanay. Si Kuya Totoy, kahit sa aming panaginip, ay wala nang paramdam. Hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa kanya. Nag-iisa siyang kuya na sobrang bait at mahalaga sa akin noong panahon. Gustong-gusto kong balikan ang nasabing lugar. Subalit ayon sa aking mga tiyahin doon, ay wala nang taong nakakapunta pa doon. Mas lalo pa raw naging nakakatakot ang lugar. Ang daming nagpaparamdam na nilalang. Naging mas masukal pa raw iyon at dekada-dekada nang hindi nagalaw. Kaya hanggang ngayon, nananatiling alaala na lamang si Kuya sa amin. Kung hindi niya isinugal ang kanyang buhay, ay malamang lahat kami ang naging kapalit dahil sa pagkaingin ni Itay sa kanilang lugar na siyang hindi naman din alam ng tatay. Dahil nga sino mang mag-aakala na sa ibang parte ng lugar, lalo na sa masusukal na kagubatan, ay talagang totoo silang naninirahan. Isa lang din ang leksyon sa pangyayaring iyon sa aming buhay. Dapat kapag magtatayo ng isang pamilya, ay iwasan ng mga bisyo at barkada. Ugalaing laging inuuna ang responsibilidad sa pamilya dahil walang pagsisisi ang nasa una. Siguro nga kung hindi noon umabot sa sakitan ng away nila nanay at tatay, hindi sana hantong sa ganong bagay. Walang lalayas, walang masasaktan, at sana walang nawalang buhay ng maaga. Subalit, huli na ang lahat. Bagay na hindi na pwedeng maibalik pa. At tanging pagsisisi na lang ang ating magagawa. Kinausap ko kasi yung sender nito Bawal daw banggitin ng lugar. Pero popular daw ito sa lugar nila. Kaya kung taga doon ka, sana daw ay wag mo nang banggitin. Dahil lubhang napakadelikado. Ang iniiwasan lang nila ay makyurios yung mga tao. Tapos pupunta doon, baka daw mapahamak. Yun lang po at maraming salamat. Isang like naman dyan at comment. Alright.